Magandang araw o gabi. Ako po si Sharu, one of the pastors of Pinnacle Village at nagpapatuloy po tayo ngayon sa ating series on the Upside Down Kingdom, specifically sa Lord's Prayer. And this is part 2 on the practice of forgiveness. Basahin po natin ang Matthew chapter 6 verses 12 to 15. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Pinag-usapan po natin last week ang what and why of forgiveness. What is forgiveness? Sa Griego po, it's aphiemi, which means to let go, to release an offense, to release an offender. So just a recap po na binahagi po sa atin ni Pastor Gina, walang kondisyon ang forgiveness, hindi binabaliwala ng pagpapatawad ang maling nagawa. Number 3, kailangan mag-forgive agad, pero hindi kailangan magtiwala agad. Kasi kailangan po ng panahon ang pagtitiwala muli. Number 4, hindi automatic ang forgive and forget. Hindi kailangan makalimot kaagad sa masakit na nangyari. Pero kayang makalimutan yung pain. And number 5, ang forgiveness ay choice ng taong nasaktan lang at hindi ng ibang tao na hindi direktang sinaktan. Why should we practice forgiveness? It is a declaration of our relationship with God. Number 2, para hindi mabulok ang ating mga puso. And number 3, para tumibay ang ating communities. So ngayon po, it's all about the how of forgiveness. Paano po magpatawad? Ang sukdulang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay ang kanyang kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang anak na si Jesus na sinakripisyo ang kanyang buhay sa krus para mapatawad po tayo. Kaya ang ating sukdulang pag-ibig para sa Diyos at para sa iba ay ang ating pagpapatawad din. Ang goal po natin bilang followers of Jesus, bilang mga anak ng Diyos, ay maging katulad niya. At ang ating goal ay hindi lang magpatawad, kundi maging lifestyle po ang pagpapatawad. Maging pang-araw-araw na pamumuhay natin siya. Sabi po ni Martin Luther King Jr., forgiveness is not an occasional act, it is a permanent attitude. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power of love. So, paano po tayo magiging forgiving people? Paano natin siya magiging lifestyle? Here are 7 keys or 7 letrang R para maalala natin how to become a good forgiver. Ready na po tayo? Number 1, rely on God's help. Umasa tayo sa tulong ng Diyos. Napakahirap po magpatawad sa totoo lang. Imposible magpatawad dahil po sa ating fallen, sinful nature. Kung pwedeng, huwag na magpatawad. Ayaw natin mag-let go, ayaw natin i-release, mag-surrender. Mamamatay na lang ako, na bit-bit ko lahat ng sama ng loob kesa magpatawad. At iniisip natin na, okay naman ako kaya ko naman magpatuloy sa buhay na nakakatulog naman ako ng mahimbing at peace naman ako. Kahit na hindi ko isurrender lahat ng sama ng loob ko sa Diyos. Pero, deep inside, alam mo
at alam ng lahat ng tao sa paligid mo na hindi ka okay kasi naapektuhan na ang mga relationships mo. Kaya, kailangan po natin humingi ng tulong sa Diyos. Hindi po kaya ng self-help lang. Diyos lang po ang ating pag-asa. Diyos lang po ang makakatulong sa atin. Ang kapatawaran ay posible dahil lang sa grasya ng Diyos. It is only through the supernatural grace of God. Kailangan po natin paulit-ulit na maalala po na ang Diyos ay pinatawad din po tayo. Colossians 3:13, don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them. Forgive others because the Lord forgave you. Kailangan din po natin ng kapatawaran. Pag tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas po natin, automatic po natin na tinatanggap ang banal na Espiritu. At alam mo na bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Alam mo that you have the Holy Spirit within you kasi marunong kang magpatawad. Ang Holy Spirit lang po ang makakatulong sa atin at makapagbibigay sa atin ng desire to forgive. Forgiveness, again and again, it's proof that you have a relationship with God, that God is your Father and you are His child. So, hindi ito kaya ng psychological, emotional mindset lang po. It is Holy Spirit power that is working in you and through you. Tapat po ang Panginoon para bigyan tayo ng kapangyarihan at grasya na magpatawad. Hindi mo kaya, ang Diyos ang may kaya. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Meron pong isang babae, ang pangalan po ay si Corrie ten Boom. She was a Dutch Christian woman. Nakilalang kilala po siya dahil tinago po niya ang mga Hudyo mula sa Nazi Germans na gustong patayin po lahat ng mga Hudyo noong World War II. At nahuli po si Corrie ten Boom at ang kanyang buong pamilya. Nadala po sila sa concentration camp. Siya po at ang kanyang ate na si Betsy ay magkasama sa concentration camp at namatay po ang ate niya na si Betsy. Pero si Corrie po ay nabuhay at nakalaya. Dahil mananampalataya po siya, nagpatawad po siya at bumisita po siya sa Germany para tulungan ang mga Aleman na tanggapin din ang Panginoong Jesus na kanilang tagapagligtas, na pinapatawad sila ng Panginoon. So yun po, she was sharing on that, she was preaching on that until one time po na nagbigay siya ng mensahe. After that po, may lumapit po sa kanyang lalaki at nakita niya parang habang papalapit sa kanya, parang kilala niya yung lalaki. It was one of the guards at the concentration camp where she and her ate were assigned. At lumapit po sa kanya, yung mama, inaabot ang kamay para hingin din ang kapatawaran ni Corrie ten Boom. Sa lahat ng kabulastugang at kasamaan na ginawa po niya, sinabi niya kay Corrie na pinatawad ako ng Diyos, sana patawarin mo rin ako. So, habang inaabot nung lalaki yung kamay niya, si Corrie ayaw pong abutin ang kamay nung lalaki. Paulit-ulit siya nagsasalita on the forgiveness of God, pero ito na yung pagkakataon, nandyan na sa harapan niya. Pero sabi niya, bumalik lahat ng galit at sama ng loob ko. Pero nakita ko din
yung kasalanan, yung evil. So, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sabi niya, Lord Jesus, you have forgiven me. Please forgive me. Help me to forgive him. Sabi po ni Cory. And sinubukan po niya na ngumiti, na iabot ng kamay, pero hindi po niya magawa. Sabi niya, I could not, I felt nothing. I breathed a silent prayer. Jesus, I cannot forgive him. Give me your forgiveness. Jesus, help me. I can lift my hand. I can do that much. As I took his hand, the most incredible thing happened, sabi niya. From my shoulder, along my arm, and through my hand, a current seemed to pass from me to him, while into my heart sprang a love for this stranger that almost overwhelmed me. I had never known God's love so intensely as I did then. At pinapaalala ni Cory ten Boom na kapag may pinagawa po sa atin ang Diyos, kapag kinuman po tayo ng Panginoon na magpatawan, binibigyan din po tayo ng Panginoon ng lakas at grasya para gawin ito. Kailangan lang po natin is to rely on God, to ask for His help. Jesus, help me forgive. Kailangan po natin magdepende lang sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. At mararanasan po natin ang kapayapaan at kalayaan at kagandahan po ng buhay. May pag-asa pong muli. Pangalawa pong letrang R, relinquish your desire to get even. Huwag maghiganti. Kasi ang sarap sumapak pabalik, ang sarap lumaban pabalik sa mga taong sinaktan tayo kasi gusto mo na maranasan ng tao yung sakit na naranasan mo. Gusto mong sabihin, kukutusan ko siya, sasakalin ko siya, sana mawalan siya ng trabaho, sana mamatayan din siya, ma-rape din siya para alam niya kung gaano kasakit, sana kunin na siya ni Lord, sana. We want to take justice po into our own hands. Ang problema po dito, kahit na anong gawin mong paghihigante, it will never be enough. It can never ease the pain. Hindi po nawawala. Kumakalat po. Nagiging lason po siya na tayo po ang nasisira. And nasisira po yung pamilya natin, community natin, relationships natin. Kasi ang bigat mo ng kasama palala ka na ng palala dahil ayaw mong i-release. Friends, Romans 12:17. Do not retaliate with evil, regardless of the evil brought against you. Try to do what is good and right and honorable as agreed upon by all people. If it is within your power, make peace with all people. Again, my loved ones, do not seek revenge. Instead, allow God's wrath to make sure justice is served. Turn it over to Him. For the scriptures say, revenge is mine, it will settle all scores. When we seek vengeance for ourselves po, nilalagay po natin ang ating sarili sa trono ng Panginoon. Ang Diyos lang po ang qualified to be judge. Ang Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat. Kaya magtiwala po tayo sa panghuhusga at revenge ng Panginoon. Siya na pong bahala, iwan po natin sa Kanya. Sabi po ni Isaac Friedman, forgiveness is the sweetest revenge. Pangatlo pong letrang R, request God's grace upon your offender. Hingi ka ng grasya ng Diyos para sa kaaway mo. Sabi po ng isang teammate natin sa PV, people often forgive para makalaya, para magkaroon ng peace of mind. Tama naman yon, mabuti naman yon, may benefits siya. Pero ang Christian forgiveness ay higit pa sa peace of mind at kalayaan. Forgiveness seeks the good of the offender. This is what sets us Christians apart from others. Kasi nga po, ang taas ng standards ng Panginoong Diyos, Matthew 5:44, love your enemies,
and pray for those who persecute you. Mahirap ipag-pray ang taong sinaktan ka. Kasi magpe-pray ka na lang, Lord, kunin niyo na siya. Lalo na kung hindi humingi ng tawad. Yun po yung masakit. Kung mag-sorry lang siya, hindi nga nagsusorry eh. Wala nga siyang pakialam sa ginawa niya eh. Pero, pray. Sabi po, pray for those who persecute you. Pray for your enemies. Love your enemies. Kasi habang pinagpe-pray mo siya, pinagpe-pray mo rin ang sarili mo. Make it an honest conversation with your Heavenly Father. May panawagan po tayo na patawarin ang ating offender kahit na alam niya o hindi na na-offend niya tayo. Kasi ang first words ni Jesus on the cross, Luke 23:34, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And when Jesus said this, it's an ongoing process of forgiveness. It's not just one time, big time, pero paulit-ulit kang nagpapatawad. And Jesus genuinely, sincerely, wholeheartedly prayed for his enemies. Amazingly po, the people who crucified Jesus, who tortured him, who persecuted him, who spat on him, the people who killed Jesus Christ, they all became Christian po. During Pentecost time, the book of Acts. Hindi po ba ito yung gusto natin mangyari? This is what we want to happen po to our enemies. And so we pray, Lord, I pray for the happiness of the person who hurt me kasi magulo din ang daigdig niya eh. Hindi niya kayo kilala, Lord eh. Punong-puno rin lang siya ng kasamaan, Lord. I pray for their salvation, Lord. Sana tanggapin din nila kayo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mabago po sila ng inyo pong grasya, patawarin nyo rin po sila, iligtas nyo po sila, pagpalain nyo rin po sila ng inyo pong kalapitan at presensya. At habang pinapanalangin po natin ang ating mga kaaway, tayo rin po ang nababago. Tayo po ang nagbe-benefit din. Pang-apat po, reflect on God's mercy upon you. Alalahanin mo ang awa ng Diyos sa iyo. Again, Matthew 6:14, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Ang Diyos po, mapagpatawad, period. Hindi niya kayang hindi magpatawad because it's His nature to forgive. It's His character. And we do not forgive to earn salvation. This scripture simply means, pag hindi po tayo nagpatawad, masisira po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Manlalamig po tayo, mapapalayo po tayo, tumitigas po ang ating puso, lagi na lang po tayong nagrereklamo, bugnutin, negatibo. Kailangan po natin maalala na hindi lang sila ang nagkasala. Tayo din po. Hindi lang sila ang makasalanan. Hindi lang siya ang makasalanan. Ako din, makasalanan. We are not better or holier or more Christian than anyone. Lahat po tayo ay kinaawaan at pinatawad ng Diyos. We have to meditate on God's mercies upon us para makapagpatawad po tayo. Hindi po reward ang forgiveness sa mga taong nakasakit sa atin pag nagsorry sila. Forgiveness is a response to what Jesus has already done for us. It's a response as a child of God.
Matthew 18:35, forgive your brother or sister from your heart. Number 5, respond to evil with good. Pag may kasamaan na nagawa sa iyo, gawan mo ng kabutihan. Ano ba? Pahirap ng pahirap. Yung magpatawad, imposible. Yung hindi maghigante, imposible. Yung mahalin ng kaaway, imposible. Tapos ito pa, sabi ni San Pablo sa Romans 12:20, consider this bit of wisdom. If your enemy is hungry, give him something to eat. If he is thirsty, give him something to drink. Never let evil get the best of you. Instead, overpower evil with the good. Kailangan pakitaan ng kabutihan ng kaaway. Bakit? It's all God's love and protection actually for us because He's protecting us, keeping our hurt from turning into hate. And we don't want to hate. Or else, walang pinagkaiba. Wala tayong pinagkaiba sa ating offender. Kindness protects. Kindness can change how we feel. Kindness will heal our hurts. As we learned last week po, hindi po natin binababa o binabaliwala ang kasamaang nangyari. Hindi natin kailangan maging kaibigan ng ating abuser or rapist. Merong different levels of offenses. If may danger involved, we cannot hug our offender. But if there is no danger involved, we can practice the conspiracy of kindness. For Rachel Den Hollander, as Pastor Gina shared last week, kindness meant sending her rapist to prison para hindi na umulit yung doktor kasi ang dami na pong nasaktang mga bata. Para magkaroon yung doktor ng tunay na pagsisisi, tunay na repentance at makilala din niya ang Diyos. Sabi po ni Timothy Keller, our true enemy is the evil in the person, and we want it defeated in him or her and in us. When we do that, the spread of evil is checked toward us. Its hatred and pride do not infect us. The perpetrator does not draw us into a cycle of anger and payback. But in addition, the spread of evil may be checked in the evildoer. He or she may be softened and helped by our love. So we determine to wish them good and will their growth and healing. May kwento po ng isang bata sa army, Christian po siya, at mahilig po siyang manalangin. Bago matulog, he will kneel at his bedside and pray before he would go to sleep. So, pre-practice niya po ito sa army. At dahil dito, na-persecute po siya ng kanyang mga kapwa sundalo. Isang gabi, habang nananalangin po siya, after a long and tiring march, nanalangin po siya and one of his tormentors hinubad ang kanyang mga napakaduming putikang botas at tinapon po sa batang lalaki. Paisa-isa, tinamaan po ang ulo ng bata. But the Christian boy, wala pong ginawa. Kinuha lang po yung botas, itinabi sa kanyang tabi habang nagpatuloy siyang manalangin. The next morning po, paggising po nung tormentor, nakita po niya sa tabi ng kanyang kama ang kanyang botas. Malinis na, na-polish na po. Shining, shimmering, splendid na po ang kanyang botas. At nabasag ang puso nung sundalong iyon. Nilapitan po yung bata, humingi ng tawad.
at naging Christian po yung sundalong iyon. Imbis na sabihin natin yung kasabihan na kill them with kindness. Di ba may kasabihan pong kill them with kindness. Sabihin na lang natin, win them with kindness. Pang-anim po, reach out to people who can support you. Dumikit po tayo sa mga taong makakatulong sa ating spiritual healing and growth. Kahit saan po tayo magpunta, there will always be conflicts. At ang iglesia ay hindi immune dito. Nabanggit na po ito ni Pastor Gina pero diinan lang po natin muli. Philippians 4 verse 2, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel. Humihingi po ng tulong si San Pablo sa iglesia na tulungan ang dalawang babaeng ito kasi malaking tulong sila sa gawain ng Diyos pero may conflict sila at madaling maapektuhan ang iglesia pag merong conflict sa loob ng church. Kaya magtulungan po tayo bilang church community. Huwag po tayo magkampi-kampihan, huwag pong mangungunsinti, huwag pong maggatungan, huwag magkakalat ng kwento, lalo na sa mga taong wala namang kaalam-alam, lalo na sa mga taong hindi pa spiritually mature. Huwag na po nating dagdagan ng problema. Let's help each other po fight for reconciliation and the unity of the faith. The unity in the body of Jesus Christ. Isipin natin palagi, ilaban natin palagi ang big picture ng church. Isipin po natin palagi ang next gen na nanonood po sa atin. How do we handle conflict? So that we can be a good witness and testimony to our children. Hingi po tayo ng tulong sa mga taong may spiritual maturity, malalim na sa Diyos, mahal ang Diyos, yung gusto talagang tumulong na maayos ang problema, ire-review ka, pagsasabihan ka, mga taong mapagkakatiwalaan po natin, mga taong nananalangin po para sa atin. That's what the huddle is for. That's why protect your huddle. Help your huddle become spiritually mature. And it starts with you. Sabi mo sa sarili mo, hindi sa katabi mo, sa sarili mo, it starts with me. Proverbs 19:20, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom. And lastly, repeat as often times as necessary. Magpatawad palagi, paulit-ulit. Kapag ayaw po natin magpatawad, that is actually the enemy working in us and not the Holy Spirit. Posible po kasi na kaya ayaw mo magpatawad, hindi mo palubusang na gagrasp o natatanggap o naaarok ang kapatawaran ng Diyos sa iyo. Hindi mo kayang magpakita ng pag-ibig at grasya kasi hindi mo pa lubusang tinatanggap ang pag-ibig at grasya ng Diyos para sa iyo. The reason you don't love is you don't feel the need to be forgiven. At ako, patatawarin, wala naman akong kasalanan. Pero, all of us need forgiveness po. We need forgiveness. Magtataka ka, akala ko nagpatawad na ako eh. Bakit masakit pa rin? Bakit nandun pa rin yung sama ng loob? Those who have been forgiven much, love much. We have to reflect, friends, on the forgiveness of God, what He did for us on the cross. And we need to reflect on this every single day. Our goal po
is not just to be able to forgive a current offender. Our goal is to pursue forgiveness as a lifestyle. Jesus said, forgive 77 times. It's not about the number. It's about our willingness to obey God. To prove that we are a child of God. Wala pong dapat limit ang pagpapatawad kasi walang limit po ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. Forgiving should be an attitude of the soul, a daily surrender. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Meditate on this po. I will forgive because Christ forgave me. I will forgive because Christ has forgiven me. Forgive as Christ forgave you. Meron pong mag-asawa, 15 years na po silang mag-asawa at syempre, tuloy-tuloy, patong-patong na po ang kanilang mga kinaiinisan sa bawat isa. Gusto naman nilang umayos ang kanilang marriage, so nagkaroon ng idea si wifey. Sabi niya, ay gawa tayo ng fault box. Okay? May box ako, may box ka. Lahat ng sama ng loob ko sa'yo, isusulat natin sa papel, tapos idadrop ko sa box mo. Tapos ganun din, kung ano rin yung reklamo mo sa akin, sulat mo, drop mo sa box ko. After 1 month, basahin natin. Tapos, ayusin natin kung anong dapat nating ayusin. So, napaka-diligent nila, sumulat sila. So, si wife, sinulat niya, di nagsasampay ng tuwalya, iniiwan ang tuwalya sa kama, nabasa. Hindi sinusot ang medyas sa hamper. Sinusuli ang lagayan ng tubig sa refrigerator na walang laman yung bote. Mga ganyan, di ba? So, ganun din. Si husband din, sulat din siya. So, ito na. After 1 month, nagbulat-latan na po sila. So, nabasa lahat nung husband, yung reklamo ni wife sa kanya. Ganun ba? Ay, sorry naman. O sige, ayusin ko na. Sige, susuli ko na yung bote na may laman. So, nag-sorry naman. So, ito na, turn na po ni wife. Siya na yung magbabasa nung kanya. Nako, nakabahan na si wife. Ano kayang mga reklamo? Kasi, kada may gagawin si wife na hindi gusto ni husband, sinulat din po ni husband. Nag-drop din siya sa box ni wife. So, pag-check ni wife, pagbukas niya, I love you. I love you. I love you. Sana all. Ganun po. Ganun lang po sana. Ganun po sana ang ating gawin. Tama po. Amen po. Mag-amen kayo. Mag-heart kayo. Okay. All because of God's grace. We'd like to end po with this timeless story. We've probably heard his story so many times po, but we need to keep going back to the story of Reverend Son Young Won. Kilalang-kilala pong pastor sa Korea, known as a martyr of faith, known as the apostle of love. Umangat po ang communism in Korea at may mga nanggugulo po na mga communist na mga bata. Kinidnap po ang 2 panganay na anak na lalaki ni Pastor Son Young Won. They were tortured, they were beaten, and they were shot to death. At nakita ng mga witnesses na habang inaapi po ang mga batang ito, ay tinatawag nila ang pangalan ni Jesucristo, hinihingi ang kapatawaran para sa mga tormentors nila, at kinakausap nila ang mga communists na manumbalik kayo, magrepent kayo, maniwala kayo sa Panginoon, patatawarin kayo. Sa funeral po ng kanyang mga anak, si Reverend Son Young Won ang siya pong nag-deliver ng mensahe at gumawa po siya ng prayer entitled 9 Thanksgivings to the Lord. Hindi po natin mababasa lahat,
You can Google this po. We'll just read a few. Sabi po niya, I thank God for choosing me among so many believers to have the privilege of caring for these beautiful treasures. I thank God for letting me offer up my eldest and my second sons. I thank God for letting my sons be shot to death while carrying out the work of evangelism. My eldest son was preparing to study abroad in the US, but I thank God because my heart is relieved to know that he went to heaven, a better place than America. I thank God for giving me a loving heart with which I have led the enemy to repentance and taken him as my son. I thank God for allowing me to see God's love even in adversity and for granting me faith to overcome such adversity. Tama po yung narinig ninyo, inadopt po ni Reverend Son Young Won ang murderer, ang isa sa mga murderers po ng kanyang mga anak. Yun po ay si An Jae-sun. At naging Christian po si An Jae-sun. Pinatawad po ni Reverend Son Young Won ang lahat ng nanakit sa kanyang mga anak. So we see the picture of An Jae-sun at the funeral po of Pastor Son Young Won. And si An Jae-sun po repented until the end of his life for the murder of his adoptive father's two sons. Naging pastor din po si An Jae-sun, the murderer. And this can only be because of the divine love of God. Bago po namatay si An Jae-sun, sinabi po niya sa kanyang adoptive brother na si Son Dong-hee, pagdating ko sa langit, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyong mga kuya. Siguro masasabi natin na siya yun. Hindi ako yun. Kwento niya yun. Iba kwento ko. Tama po kayo. Kwento po yun ni Reverend Son. At iba po ang binibigay na kwento ng Diyos para sa inyo. Pero ang lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon na magpatawad. Ang Diyos lang po ang kayang magpatawad. Kaya, tinuturuan niya po tayo na maging katulad niya. Pastor Son Young Won's response was not human. It was not him. It was God. It was the Holy Spirit. It was divine. It was the Holy Spirit working in him and through him. Ito po ang gustong maranasan po ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos na maranasan natin na magkaroon ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan to have a real relationship with God. Kapangyarihan ng banal na spirito, kapangyarihan ng panalangin, kapangyarihan ng kapatawaran at grasya. At sa ating pagpapatawad, mas mapapalapit tayo sa Panginoon like never before. Manatili lang po tayo sa Panginoon, magbabad po tayo sa pag-ibig ng Diyos na dakila, huwag po sa sarili. Huwag po tayong manatili sa ating sama ng loob. At nawa, may pakita natin na anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal para sa Kanya at para sa iba sa pagpapatawad. Ito ang sukdulang pagmamahal natin sa iba at sa Diyos. Sino ang kailangan mong patawarin ngayon? We have a very beautiful song offering po. Ang pamagat po niya ay A Heart That Forgives. Mag-reflect po tayo sa awit, sa mga salita, sa mensahe po ng awit na ito. At hingin po natin ang pagbabago po ng puso.
heart that forgives, a heart full of love, one with compassion, just like yours above, one that overcomes evil with goodness and love, like it never happened, never holding a grudge. I want a heart that forgives, that lives and lets lives, one that keeps loving over and over again, one that men can't offend because your word is within, one that loves without price like you, Lord Jesus Christ. I want a Lord that loves everybody, even my enemies. I want to love like you, be like you, just like you did. I want a heart that forgives. Want a heart that forgives when the ones that are closest, that I've known the longest, hurt me the most. I still want to love them just like you love me, even though I'm hurting. I want a heart that forgives when the pain is so deep, it's so hard to speak about it to anyone. Just like your son, I give up my right to hold it against them with hatred inside. I want a heart that loves everybody, even my enemies. I want to love like you, be like you, just like you did. Want to walk like you, talk like you, just like you did. Want to be like you, live like you, just like you did. 'Cause a heart that forgives is the heart that will live, totally free from the pain of the past. And the heart that lets go is the heart that will know so much freedom. I want a heart that forgives. I want a heart that forgives. Manalangin lang po tayong lahat. Lumapit lang po tayo sa ating Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong kapatawaran sa isang katulad namin, sa isang katulad ko. Salamat po sa sukdulang pag-ibig po ninyo na inalay niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo para isakripisyo ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magpatawad sa lahat ng taong nakasakit po sa akin. Pinapanalangin sila, Panginoon, na makakilala din po sila sa inyo, maranasan din po ang inyo pong grasya at kapatawaran, maranasan ang buhay na walang hanggan, maranasan ang kapayapaan at kagalakan habang nandito po sa lupa. Tulungan niyo po ako, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-release lahat po ng sama ng loob. Maranasan ang tunay na kalayaan at kapayapaan, Panginoon, at maging maayos ang lahat ng aming relationships. Help us to keep overcoming conflicts, O Lord. Help us to be good, excellent forgivers. Help us to practice the lifestyle of forgiveness. Salamat din po, Panginoon, na makapag-alay po kami ng aming ikapo at handog ng pagmamahal. Dahil po sa kapatawaran po ninyo, malaya po namin na maialay ito
Naway magamit po ito, Panginoon, para sa inyong kaharian dito sa lupa. Ang inyo pong pagpapala, ang sumama sa bawat isa, tulungan po ang bawat isa sa pagharap po ng linggong ito, na may apply po namin lahat ng aming nadinig at natutunan. Tulungan ang bawat isa na makapagdesisyon ng may karunungan mula sa inyo. Bigyan ng bawat isa ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kagalakan ng spiritu. Dinggin po ang panalangin ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal po namin kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.